Jun! Naman, suking ahente. Ang bestseller na ahente. Nasalubong ko po si, ano, Kamote Hello. naman sa welcome, welcome. In personal. Ito, ma'am. Kasi nagkaminiwan mo eh. Pasok, pasok, ma'am. Halika dito. Ngayon na tayo nagkita uli. Ngayon ka na ba punta ulit dito? Opo, kuya. After so long a time. Hindi, nung wala ka din. Absent yung buong December. Bakasyon. Kaya na wala ako. Hindi. Halika, halika, halika. Pasok ka, pasok. Yeah. Zumba. Luwag na. Ayos ah. Pakain mo siya. Pakain ka muna dyan para mabawi. hindi nawala sa'yo. Mambet, habang kumakain ka, pakasagot po yung tanong ni ano. Pabira naman. Kauupo pa lang ng tao eh. Hindi, okay lang. Ni Tatay Domingo Tumakin. Oo. Medyo mahalaga po, senior citizen na po kasi siya. 62 Live years po old. ito, live. Teka lang nga, connect Gift natin yung ha. nasa labas. Kain kayo. Ay, thank you. Mhm. Tatay! Anong gusto mo, ma'am? Tatay Domingo, Hindi, good okay morning lang. po. Hindi na kumakain. Nandito po si Ma'am Bet. Opo. Ay. Sige po tayo, ano po yung tanong niyo po? Ganito po kasi ako po ay membro ng SSS. Nakapaghulog na rin po ako ng mga contribution. Pero hindi po ako umabot doon sa maximum year na dapat pinaghuhulog na isang membro. Ngayon po, ang tanong ko po, kasi 62 years old na po ako ngayon, paano ko po makiklaim yung mga na ihulog ko sa SSS at anong taon po ako dapat mag-claim? Yun lang po. Okay po, good morning po. Bali kung sana kung konti na lang po yung kulang, maaari po natin ipagpatuloy para naman po makapag-pension kayo ng lifetime. Pero kung ayaw nyo na, may option po kayong kunin as lump sum yung inyong mga nahulog plus interest. Nasa sa inyo po. Ganun po. Pwedeng lansam na lang po. Kasi sa ngayon, hindi na po ako kasi wala po akong trabaho eh. Okay lang po kasi yun na desisyon nyo. Kaya lang kasi mas recommend namin na mas maganda habang buhay, may pension na inaasahan. Meron man tayong pinakamababa na hulog, yung 110 pesos kada buwan. Ko po, mga ilang taon po ako dapat mag-claim. Kasi 62 years old na po ako ngayon. Depende po kung ilan na po nahulog nyo, dadagdagan nyo yun para mabuo po ng 10 years. Kung plus 5, di 67 kayo magpe-pension. Kung plus 6, di 68. Wala naman po kasing limit pagpe-pension. Yung pagiging miyembro lang po ang nililimit natin sa 60 years old. Ngayon po, kasi wala po akong source income. Okay lang po. Paano po? Di po ako makakapaghulog pa para mapunuan po yung 10 years. Apo, may option kayo, kunin nyo na lang po. Kaya lang kami, sayang. Pero kunin nyo na lang as lump sum. Sige po. Okay. Salamat po. Okay. Wala Ma'am po Bet, naman. paano daw po ba yung mga, halimbawa, nakapag-loan? Tapos nabayaran niya na sa company. Company, oo, Tapos, binawas. hindi naman niya mahabol dun sa company Si sarado. dahil sarado na. Ayan. Ako, yun ang mahirap na tanong. Sino habulin po nun? Wala na, kasi siya na ang obligadong bayaran yung Hindi, kanya. bayad niya na po dun sa company. Oo, kasi hindi ni-remit eh. So, Patay. may pag-asa lang tayo. Halimbawa, yung korporasyon o korporasyon. May mga tayo sa Security Exchange ng mga list of directors. Pero kung wala siya single proprietor, wala na tayong habulin. Lalo kung nag-abroad na yan. Ay, malungkot na Tony Reggie. Ma'am Bet, may tanong ako sa'yo. Dun sa mga bagong nag-register daw ng SSS, gaano po ba katagal bago maproseso? Bagong register. Employee o Kumpanya. member o Kumpanya sila. Oo. Madali lang, attorney, kasi meron tayong pagbigay nila ng mga requirements. Siguro meron lang, babalikan lang nila ng mga after 2 to 3 days. Kasi bigyan sila ng ID, which meron din tayo yung parang plate. Okay. Kaya lang additional, alam ko, dati is 150. So, pwede rin niyang ibigay para issuean siya nung ID number ng employer. Tapos, kasi dapat kumpletuhin niya kung single proprietor. Siyempre, yung mga lang, DTI. May plate din na matatanggap yun. Kung magkukuha siya. Ang single proprietor. Pwedeng hindi kumuha ng plate.
Yung hindi nakapaskil sa mga Oo, established. so pwedeng wala. Tapos ano yung kailangan i-encode daw sa USB? Yung collection list. Yung mga pinagbabayad niya through R5, yung resibo, kailangan yung listahan ng empleyado, turuan na siya, USB, para mas mabilis ang posting. Oh, I see. Kung di niya ma-format, pwede siya makiusap sa SSS. Ma'am Bet, pag na-register na yung need mo, hanap ko, halimbawa, tapos may isa na ako tindera. Kailangan ba babayaran ko yung SSS niya? Siyempre. May kulong ka doon pag di mo siya nagreklamo siya. Very direct, no? Hindi, Alam ano niya lang po, eh. ni Congress. Kahit ba contractual lang? Tinda-tinda lang Basta naman, Ma'am Bet. merong employee-employer Basta employee, relationship. kuya. May relasyon with employer and employee. Oh, dati, nung wala pa yung Indaylo, wala namang ano, di ba? Wala namang ganun. Inday. Sige. Ma'am Bet, mag-almusal ka muna. Mahirap pala mag-business. Ayan, sinasabi ko sa'yo, dapat, ano ba ang unang step para mag-register? Unang-unang mag-register, kuya, kunwari sole proprietorship ka, kailangan mo mag-register sa DTI. And then after sa DTI, kailangan mong pumunta sa munisipyo, sa City Hall, para sa Mayor's business permit. mayor's permit. So kasama doon yung fire clearance, locational clearance, tapos bibigyan ka ng Paano ang fire business clearance? permit. Kung Instagram nga lang siya. Hindi, kung may kung saan nakaregister yung physical office, kuya. Kunwari sa bahay mo yun, O, sa bahay mo, kailangan... ganun lang. Oo, Pwede yung address doon dito, ka kuya, mag-ano. 907. Dadamay mo pa ako. Hindi, bago ka magpunta sa sa munisipyo, kailangan mo ipakita yung contract of lease mo. Oo. So unless na gumawa kayo ni Kuya ng contract of lease, pakita mo. Pagkatapos noon, BIR na, after BIR, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, tapos registered ka na. Yan. Babayad ka na ng tax. Ibig sabihin nun. Sige, kuya. Isipin ka muna. Magta-tax ka na nun. Dapat siguro tawag nila doon, yung walkthrough ng gano'n, from the start ng, kasi para alam din niyo lahat. Pamalin, gusto yung magtayo. Si Talia, gusto niya magtayo ng sari-sari store, di ba? Kuya, alam mo ba, ang hindi pa gano'n nakakaalam na mga tao, yung yung barangay microfinance. Kapag nagpa-register ka ng barangay microfinance sa iyong munisipyo, sa syudad mo, ikaw ay first, ma-exempt ka sa minimum wage, pagbabayad ng minimum wage sa mga empleyado mo. Plus second, mas mababa yung rate ng taxes mo. Third, mas mababa rin yung rate ng mga permits na kailangan mong bayaran. Hindi, pero Mga fee. paano ka magka-qualify para ganun lang? Kailangan mo lang magpunta sa City Treasurer's Office, tapos fill upan yung form nila. Pagkatapos dapat yung iyong business ay hindi lalagpas ng 250,000 pesos Ang yung capital. capitalization. Tapos pwede ka na mag-apply. Uy, edi pasok na pasok doon yung mga ibang mga maliliit lang na negosyo. Katulad kay June, yung mga ganung negosyo. Dapat pala yun. Pero ano ba ang kaibahan ng sole proprietorship tsaka doon sa incorporated? Ang sole proprietorship, kuya, ikaw lang mismo. Yung tao mismo. Hindi, in terms ng banabayaran. Mas mataas na pag-corporation, kuya. Kasi mas mataas din ang capitalization ng corporation. So, ang corporation kasi parang separate entity yan dun sa mga stockholders mismo eh. So, kaya parang iba yung regulation sa mga corporation. Pero mas mahigpit. madaling magrehistro ng sole. Mas madali mag-register. Kesa So, sa- Kasi pag corporation, kuya, kailangan pa dumaan sa Securities and Exchange Commission. Pero ang sole wala na. Wala, DTI, DTI lang. lang. Sole ka na lang. Para pwede kay Junior. Tapos ano yung i-apply? Barangay Microfinance. Barangay Microfinance. So pwede yun kahit saan lugar.